guys, ito ang punto politika, balita, pagsusuri at katotohanan. So ngayon, pag-usapan natin itong kaso na isinampa ng Ombudsman kina Senator Loren Regarda at Leandro Reviste under Ombudsman probe over alleged plunder and graft. So dito, sabi dito, sinampahan ng reklamo ng Ombudsman sina Senator Loren Regarda at Batangas Representative Leandro Leviste, ang kanyang anak, hindi umano pagpapatupad ng solar company sa mga obligasyon ni Leandro Leviste. So kanina nagkaroon ng yung Office of the Ombudsman ay nagkaroon ng nag-investigate sila kina Senator Legarda at si Representative Leandro Leviste in connection with alleged 10 billion plunder and graft complaints due to the failure of his renewable energy firm to provide solar power as provided under its congressional franchise. Sa kanyang press conference kanina, sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla, talagang nagsuffer tayo dahil sa kinuha nila yung exclusive contract ng solar, yung power contract. This is ghost electricity. So, ghost electricity. Ipinangako nila, bininta nila, hindi nila ginawa. Kung may ginawa, kaunti lang. Yun yung sabi ni Ombudsman Remulla. So, nasaan ang 10 billion na ghost electricity Leandro Leviste? Saan mo dinala? So, panoorin natin itong naging press conference ni Ombudsman Remulla dito sa Facebook. Didiretso na tayo sa Facebook para mas mapanood natin. Yung unang kaso, contractor yun, yung pag-aano, ginawa na self-study sa Kongreso, yung trabaho na hindi dapat ginagawa niya sa Kongreso. Ay ginawa. Contractor, alam nyo na yung conflict of interest. Naging contractor. Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkaharap ng eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating publika. Sapagkat hindi naman sila masipan sa kanilang dapat pa rin at hindi nila ginawa yung tamang gawin at para ba basta mali na yung kaso na ang kanilang ginawa ay gano'n sa mas. Ang laki lang wala sa mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na nangyari na hindi naman talaga kanapan sa pagpapaganda ng ating republika. Kasi kung mula sila ng exclusive solar exclusive service contracts na sa Pilipinas na sila na maaaring mag-produce ng economic at magbenta ng solar energy.
na talaga taliwas naman sa ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa tao. Sila ngayon, parang sila ang naging nagmamayari ng araw, ng power ng araw, para to the detriment of other, to the exclusion of other Filipinos and other investors. Sir, kay Lauren na involved paano? Kasama sa kasi hindi naman makukuha ng 21 na sinigyan ko yung prangkisa na exclusive kung hindi tulungan ng nanay na chairman ng Finance Committee ng Senado. So, yun guys, pinayagan ni Senator Regarda na parang siya yung kasi 21 years old nung nagmay-ari si Leviste ng solar company. Tapos si Senator Loren yung chairman yung sabi ng ombudsman, chairman ng energy. Hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 na sinigyan doon yung prangkisa na exclusive kung hindi tulungan ng nanay niya na chairman ng Finance Committee. Chairman. Yung sinanay niya, si Loren, si Senator Regarda, ay chairman ng Finance Committee sa Senado. So, pinahintulutan ni Senator Loren na sa paano to? Pinayagan niya na magmay-ari, parang ganun, magmay-ari ng isang kumpanya si Leandro Levisi at age of 21 kasi talagang malaking bagay sa itong 10 billion na para sa solar. Hindi lang para sa Batangas kung saan yung distrito ni Leviste, kundi sa buong Pilipinas. So, maraming salamat guys. Yun lamang yung ating magiging topic muna ngayon. Yung susunod nating pag-uusapan ay yung flood control sa Davao kung saan dinala ni Pulong Duterte yung 51 billion kasi distrito niya yung binaha at noong sabi niya 2019 pa nagsimula yung flood control. Pag-usapan natin yan mamaya sa ating next na topic. Maraming salamat guys. Ito ang Punto Politika. Balita, pagsusuri at katotohanan. Maraming salamat.